Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 bayan sa Maguindanao del Sur malaya na sa insurhensiya. 108 na mga lugar sa BARM isinailalim ng COMELEC bilang areas of concern. Bagyong Maymay, nagbabanta sa Luzon, signal numbers 1 at 2 nakataas, habagat nagpapaulan sa Metro Manila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isa na namang malaking hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan ang naitala matapos ideklarang Stable Internal Peace and Security o SIPS o insurgency-free ang mga bayan ng Datu Angal Midtimbang, Talayan at Gindulungan sa Maguindanao del Sur noong August 3. Pinangunahan ng ceremonial signing ni na Governor Datu Ali Midtimbang, Brigadier General Edgar Catu, Assistant Division Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Commander ng 601st Infantry Brigade, at Police Colonel Michael John Mangahis, Provincial Director ng Maguindanao del Sur Provincial Office, kasama ang mga kinatawan ng AFP, PNP o PAPRU, Joint Normalization Committee o JNC at mga lokal na opisyal. Ayon kay Catu, ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng militar at pulisya, kundi ng buong komunidad. Anya, ang deklarasyon ay bunga ng tuloy-tuloy na joint security operations, matatag na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Kabuoang 108 na mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang isinailalim ng Commission on Elections o COMELEC sa Election Areas of Concern para sa September 14 BARM Parliamentary Elections. Batay sa datos noong July 29 na inilabas noong August 4 Martes, may 26 na mga lugar sa red category, 23 sa orange, 41 sa yellow at 18 sa green. Pinakamarami sa mga nasa red category ang nasa Lanao del Sur na may 21 na lugar. Ayon sa COMELEC, ang red areas ay may seryosong banta sa seguridad at kasaysayan ng election-related incidents. Sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pang naitatalang election-related violence sa BARM mula nang magsimula ang election period noong July 16. Anya, mahigpit na ipinatutupad ang gun ban sa rehiyon na nagresulta na sa 12 pag-aresto sa mga lumabag. Aabot sa 400 kandidato ang maglalaban para sa 68 pwesto sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM. Hindi pa man lubusang nakababangon ang ilang lugar mula sa epekto ng Bagyong Luis, patuloy na nagbabanta ang Bagyong Maymay na nananatiling tropical storm ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa 8 a.m. weather bulletin ng ahensya, taglay nito ang lakas ng hangin 65 km per hour at pagbugsong 80 km per hour at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union ngayong hapon o gabi. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera, habang signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon at iba pang lalawigan. Nananatili rin ang gale warning sa kandurang baybayin ng Northern Luzon. Inaasahang hihina si Maymay bilang tropical depression bukas bago tuluyang maging low pressure area o LPA. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.